condition, beloved preacher of the content. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa namay, tayo ko'y lumalangin. Opo, dagilang Diyos, pinasalamat sa dagilang pagkatawag mo sa amin sa araw na ito na ginala mo kami dinilapita na imayaon, prediktado mo kami siyang mapangalihan. Of course, it's the fruits of prayer. Kami ang beloved parents of the Lord, na we are saved, to celebrate the join the beloved brethren here, to celebrate our 23rd church anniversary sa dako ng Kahina, Bayugan. Salamat, Panginoon. Sa gabay mo, protection, pinipon mo kami lahat diri. Hinggang sa lain ng mga station, we travel a far distance, but your care and protection, Panginoon, hallelujah, is always there. Kanang sumasama kami ngayon, nagpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lusalong presensya mo. Hallelujah, hallelujah. I bless you, God, this moment, this unwind and most servant to deliver the message, the breath, open the mind, understanding the breath, and the gospel, Lord, right now. Especially the new ones, in Jesus' name. Amen to the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Mga lingkod kita, sa atong lingkuranan, mga mahal, para maayong atong magpaminaw. Amen. So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, O loving God, there's a Savior, givable honor and respect to our very beloved parents in the Lord, and always remembering and cherishing the blessed, the preaching, about the preaching of the loving of our pastor, Sabina, and the prophet loving God, and there's a pastor, Bina called and all the blessed, beloved children and the whole their respective family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers from CBO. As dito sa inyo tanan. Amen. So ang preacher natin came from sa Bayugan, sa Tagum, sa Igsunan ta si Bebang mga dapat na especially ng isang lapo ng Bayugan at sa dito sa Kahina, Esperanza. Amen. Sa ating mga bisita, kung mayroon man, salamat sa itong preacher from Tanda, Brother Bernard, kasama natin sila. At preacher Dudong sa dapo ng Adlay. Amen. Salamat sa Panginoon. Dito magkamong nakapalakpak. Wala mong mag-iipay na niya. Ang subo man yung mga nagbuhay. Mayo pa, wala nang manhid. Di mo lang makapalakpak, manipalong ka na. Amen. Layo ko dyan ang magigiganan. Kabayan di ulo, napakalayo. Amen ba? Dapat malipayong ka mo, nakabisita kami sa mga. Baot kami yung kasada din. Sangit-sangit mga mong sa kanan sa batsi. Pero still, niyagi akong kami sa inyo. Amen ba? Sana, malipayon nga palakpak. Hindi tayo kaninin, para bang way kusog na mga butong. Busog nga palakpak, kusog at kasalamat. Ay, anibersaryo karong dapat malipayon ang galesa. Hindi ba? Kaya bininyo maminaman ang Thanksgiving anniversary, kung masabtan yung meaning, napakadako. Thanksgiving, ito po'y pag-alaala, paghinumdum sa kaayuhan sa Diyos sa mihatas ng ginabuhi. Kung yung sa kita giayo, gipanalaginan, giproteksyonan. So, na magkabaton kita ng utang kakabubuton sa Diyos. Gift of gratitude from the Lord nga siya po'y namatay sa Kalbaryo tungod sa ato. Kaya niya kita para magpasalamat. We must to be grateful to our loving God dahil giluwas kita sa Ginoo siya kamot sa kaaway. We are saved from the hands of Satan, from the bondage of sin, and the Lord will bring us, He promised us that someday we will bring us to heaven. Yun ang itong na Thanksgiving. So, Thanksgiving, magdala ng mga cake, magdala ng mga pagkaon, celebration of happiness, celebration of Thanksgiving. Kaya magdala ng mga pagkaon, kaya mabuti na lang na wala yung kasuko. Hindi na suko. Kasuko kayo nakita ko, dandan ko, kalibre niya.
Alam niyo ba yung kalibre? Alam niyo yung kalibre? Balanghoy ba? Kamuting ka, o nasuligaw, kalibre mamunat. Kalibre, kalunday 5. Amen. Kaya duwa na ako nakaon ko, kaya nabusog ako, kaya namimiss ko na yung kamuting kahoy. Amen. Kaya mga minamahal, so binagpala kita ng Diyos. I remember, nag-abot kami sa Bayuga na parang 2003 yata yun. Ha? 2005? 2003. Parang nag-abot kami sa CDO, 2005, 2006 eh. So 1 year and a half kami sa Bayugan. Ngayon, 23 years ang kahina. Nadumduman ko, nag-anniversary kita din, hindi pang simbahan din eh. Yung una pa nun nga gamay. Alam mo, asang ini sakay? Sa suba, sa baruto. Barutong sakay na mo. Sabi ko man ay malunod din ka ron, delikado. Hindi pa naman maglangoy. Pero ipaabot kami sa Ginoo, sa pangpang. Bila-bila kami na-isip na. Grabe lang, galipay. Sus. Ang sultan, mga tilapia, panta. Karpa, paborito ko pa naman. Kaya nyo na lang magkarni baboy, wala problema na. Kaya nagpagbukas ko ng kasirula diya. 2 kabo, kaya akong pinaksiw ng pantal sa bigabe kong galipay. Ang kaya ko ng tilapia. So, salamat may tilapia. Amen. Pangalawa, 2 nga balik na mo. Ito sa tungang baryo. Sus, grabing dalana, hindi masabtan. Binabirahon sa driver na mo kung si Jonathan yung elf. Nakatungas, pangbamot sa babaw. Balik ang swing arm ng elf. Ang bunggo. Sus, binira pa ng pagbalik na halos malubong-lubong. Hindi namin makalimutan yung mga experience na yan. Kaya na paano namin dili, sabi ni Christian Bernard, pag sumana, mayo na ba kasala niyo? Sulod siya na. Ya, okay naman po niya. Sabi ko, di magulan. Mabuti wala magulan. Pero ba't siyong gapon? Late mo kami, mga 10 o'clock. Sabi ni Sir ko, Loy, patag, tulahin na. Tulahin kay malita. Kaya pagpatugin ni Luloy kay pagkabot sa unahan, lalo malipong. Ayaw, hinay lang, maguba na doon sa kanong talong. Amin, hinay-hinay, ganun na nag-aabot niya po. Amin ba? So, mga mahal ay nadumugo yung mga testimony, mga milagro. Ang Diyos natin sa smusin, milagros ng Diyos. We are convinced na ang God that we serve is a true God, na napawid kong God. Buhay ng Diyos, totoo yan. And we are in the church of the living God. Walang pagalingan. We are the church of the living God, bound for heaven. Church nga ilalim sa Diyos pinabot sa panahon. Perfect church, having no spot or wrinkles, without blemishes, will brought to heaven. Ngayon, ang Diyos nabutang sa iglesia, Diyos mo save ng totoong lingkod niya. Our beloved noble pastor, Rolly, is a prophet of God. There's some pastor, convinced sila talagang perfect ang gibutang sa Diyos sa itong iglesia. So itudlo ko sa inyo karon, kaya base mo yung kamunga, wala natin beloved parents in the Lord, kaya hindi na dapat sila banggitin sa pulpito, hindi na dapat sa pasalamatan, hindi na dapat sa unang dalangin nila. Kaya marami nag-question na. Kaya di sila na sayo. Amen? Amen? May mga versikulo pa yung mga tao, Ecclesiastes 9:5 daw eh. Ecclesiastes 9:5, yung tao daw sa ni Solomon, pagbuhi ka pa, maninggamot, yung patay ka na, wala ka na malala. Totoo yun. Yung mga tao na yan, yung mga namatay, na wala dapat alalahanin, yung mga taong kalibutan nun, makasalanan. They are all wicked and sinners. Kung sa may atong dumdumon sa mga taong makasalanan, yung kailang pagpapalahubog, ilang paglabas ng sa bungiro, ilang paggamal dito, hindi tama. Sorry. Ang tao makasalanan, pag namatay, automatic, sila po'y parusahan ng Diyos. Roma 6:23. Roma 6:23. The wages of sin is death. Ang bayad sa kamatayan, kasalanan ay kamatayon.
sa mga taong kalibutan ko yun. Ang makasalanan ka, mamatay ka, ang bayad suhol sa imong kasalanan ay kamatayon. Ang ibig sabihin ng death is eternal separation from God. Walang hanggang paghimulag mo sa Diyos. Damnation po yun, in hell. Kaya may sumpay, Roma 6:23, for the wages of sin is death. Death is synonymous to hell. Ibig sabihin synonymous, the same meaning. Ang tamang kasalanan na mamatay, ng mga kasalanan ay ilabay sa impyerno. Eternal separation from God. Kaya may sumpay, but the gift of God through His eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang regalo sa Diyos sa mga taong mutuok sa Diyos Kristo ay kinabuhing walay katapusan. So if you believe, if you trust the Lord, if you believe, sa Biblia, ay ang regalo sa iyo, kinabuhing walay katapusan. So kung makasalanan ka, automatic, ang soul siyong sala, kamatayon sa impyerno. Amen? You are judged. Dahil kamatayon yun. Kaya tama sabi niya po ni Solomon, kay Bright yung si Solomon. Ang tao, pag buwit ng mga kasalanan, sa ilalim ng araw, maningkamot siya. Kaya pag namatay, wala na siya'y puro silbi. Kaya tama, makasalanan siya. Pero yung mga matuwid, righteous na mga tao, mga balaan ng mga tao, misan mamatay na sila at mawala sa lupa, ang ilang ipanghimong pagamatarong at kabutihan, dili makalimtan. Amen ba? That's why, ang ating beloved person, wala na sila sa langit. Di nato sila makalimtan. So that's why, we always remembering them, we always cherishing them. Ano bang cherish? More nga, pinapakita mo yung pag-ibig mo, pagmamahal sa kanila, you cherish their works, their goodness, yun ang tawag na, you fall in love with them. That time, we're cherishing. We're remembering, we're cherishing our beloved parents in the Lord. Hindi natin makalimutan, lugba, pinakita na sa atin. Pagmamahal, pag-aruga sa atong ginabuhi, pinagin nila sa sakripisyo mga pagpuas, mga panalangin, naluwas kita. Ginuwas naman kita. So pag ginuwas ka na, anong gawin mo na to? So hindi mo sila makalimutan. Na sila ginamit Diyos para sa ato. Ang tawag yan, magbaton ka ng debt of gratitude. Deep utang, gratitude, loob, utang na loob, mapasalamatin ka sa Diyos. Na sila ginamit si mga kaluwasan, kaya hindi mo sila makalimtan because of their good works. Sa lahat ng ipanghimo ng sakripisyo, ang pangutana, nasa Biblia ba na? Nasa Biblia ka na. Nasa Biblia ka na. Kaya pang hindi mo sila na i-honor, kaya sa tanan nga mag-testimony, especially mga preachers, i-address ko sa mga preachers. Pag ito kayo sa pulpito, mag-imsik kayo, manalangin kayo. Okay, tama yung mga greetings nyo kanina. Huwag nyo kalimutan, sa inyong pangamuyo, banggitin nyo sa unat dalangin at bunga ng dalangin natin beloved parents in the Lord. Bakit parents in the Lord ang binabanggit nato? Because both of them nasa langit na. Amin ba? Kaya gamitin na natin parents in the Lord. Lahat, dalawa sila nasa piling na ng Panginoon. That's why we always remember and cherishing their blessed preaching and teaching. Amin ba? Hindi natin makalimutan. Yung itong legacy nila. Anong legacy? Yung gibilin nila na maayong binuhatan, itudlo sa ato. Ilang tawag ng legacy. The legacy that leave behind us. Iniwan, binili sa church. Kaya hindi natin pwede makalimutan. Kalimutan, yan ang tawag ng legacy yan ng isang tao. Iba yan, ginasulat pa sa libro. Iba yan, ginabutan pa sa mga plaque. Legacy of beloved governor. Di ba? Sila, anong legacy ang ibig sa hindi basta-basta. Naluwas kita, ipalanginan kita. Dahil yung cancer nato, ayaw atong kitong, malukin yan na ayaw. Pinagpaala kita ng Diyos. Diba? Wala ng pag-asa. Ano yun? Legacy yun. Sa unang dalangin ang bunga ng panalangin. Amen ba?
Kaya, huwag niyo kalimutan. Tuwing tatayo ko sa pito. Kaya na, mahaba na yung mga testimonyo niya. Grabe malak sa kinabuhi niya. Pero binabantayan ko kung babanggitin niyo ba. Nasa bunga ng dalangin ng panagwala. So, you are not recognizing and remembering and cherishing and honoring your beloved parents in the Lord. Amen. Para sa ginikanan ba sa tao, ng tao, ikaw na bata, nag-graduate ka sa nahimo ka ng pulis, tapos ang pasalamat ka. Salamat sa mga amigo ko, salamat sa akong commander, salamat sa training officer ko, nakatapos pulis. Hindi ba lang yung banggit niya, salamat sa ginikanan ko, nagpakauli pala po sa ako. Anong tawag sa imo? Si tawag sa imo. Ang mamaginikanan mo ng Panginoon, may kulpa ka bata, may utang loob. Di ba lang balong pasalamat sa aming ingrato man eh? Amen ba? Di ba? Kung ako tatay mo, si Pao ito para ako sa stage. Well, ikaw utang loob ba? Di pasalamatan mo yung training share mo. Pasalamatan mo, kami wala mo yung salamatan na wala ka naging pulis ka ron ha, hindi tungkol sa amin. Amen ba? Simple logic lang. Simple logic lang. Eh, Kristyano na tayo. Labo na yun. Una ang Diyos. Pangalawa, yung mga tao nagsakripisyo sa atong nangamuyo ng puasa para nalaluwas kita. So, hindi natin makalimutan. Huwag niyong kalimutan yan, mga beloved mga princess. Luluan ang kapatiran pag magbarusol pito. Kung di lang mabanggit nga sa bunga ng dalangin, unang dalangin, excuse me, soon, nanandang tagumpay, pagkapala, na palangin nila, at huwag natin kalimutan. May mga tao una na nalangin sa akin. Kaya, in reality, ato ra ba pangamuyos ng balay kay swerte, may isa kami minuto ka lang. Amen. Kasi nangamuyo adaw-adaw dito, 5 ka oras. Okay, bayaw ka mo. Oh, wala mo nang bayaw. Sabihin ka dadlaw, wala mo ka pangamuyo? Wala mo daig? Oh, dahil mag-testify ka dali, imo lang tanan. Nga wala, mga ka pangamuyo dahil sa walay. Pero yampingan kasi mo pag-try. Oh, sino nangamuyo sa imo una? Yung unang prayer pa ng ating beloved pastor, mga pastora, yun ang nagluwas sa imo. Amin ba? Pero tingnan mo, makalimutan yung agad, ha? Nagpaala ka na, ipalanginan ka mo, bogisulo mo na. Tungod sa akong paghatag, tungod sa akong katapatan, pagsimba, ipalanginan ako. Wow, parang nalimtan mo na nga, wala ka pag ipalanginan, may tao na nangamuyo sa imo nga, Lord, palanginin na siya. Ina-remind ko lang mo, it is sorts of admonizing. Ang admonizing, palaala, dahil ang ito. Amen ba? Ano sabi dito sa 1 Timothy 5:17? The elders who rule over you will be counted worthy in double honor. Yung mga ansyano nga pangulo sa ato, nga pangulo sa ato ng maayo, who rule well. What's English pa? Be worthy. Be counted. Ihapon sila. Worthy takos sa dobling pagrespeto. Who rule well. Gapangulo ng maayo. Amin ba? Amin ba? Kailangan pasahon sa ito ng Biblia. 1 Timothy 5:17. The elders who rule well be counted worthy of double honor. Ang mga pangulo nato nga nagpangulo ka nato nanguna sa ato ng maayo. Sila po'y ihapon nato nga takos sa dobling pagrespeto, pagtahin. Amen ba? Huwag nato silang dauton, huwag nato silang hilabtan, huwag nato tamas-tamasan. Eh silang ginihugan sa Diyos na mangulo ka nato, sa maayo nga pagpangulo. Nakita nato na sakripisyo, pagpuasa,
Grabe nga sakripisyo. They roll well for us. Kaya hindi natin sila tamas-tamasa. Sabi ng Salmo 105:15, touch not my anointed. Huwag natin bakyawan ng masama ng dautan ang mga gilihugan sa Ginoo. Amen ba? Aron kita ay palalanginan sa Ginoo. Amen. Gusto niyo ba mabasa yan? May Bible reader ba yan? O naman yan? O pagpamata? So araw na di makita ang Biblia. Kung sa maning gusto ba nga ako? Last night o ano? O ga-live ni? Ga-live ni? O kalat pa. Delikado na ga-live. Basi mga kabo ka Saudi na. Basahan daw. Picture doon. Picture. Salmo 105, versikulo 15. Praise God. Diri sa Salmo 105, versikulo 15. Andre, nga nagaingon dili mo paghilabtan ang akong mga dinihog, o kayaw pagbuhata ang nautan sa akong manalagna. Amen. Kaya mo? Sa akong ayo pagbuhatig daw ka na akong mga malalagran. Do not do harm. Do not harm to the prophet. Huwag mo bakyawan ng masama sila. At wala natin beloved parents, Lord, hindi ka pwede magsalita tamas-tamas sa ila. Kaya they roll well for us. And they are worthy of double honor and respect. That's that. Huwag mo sa hilamtan, pakialaman. Tapos sila sa pagrespeto. Amen ba? Amen ba? That's why, damo yapon ginaliwata. Pag tumindog sa pulpito, natural ko yun. You give all double honor, respect, remembrance sharing, and beloved parents in the Lord, and remembering, cherishing the blessed preaching and teaching. Mother dearly beloved Honorable Pastor, Willis Almeida, and beloved San Pastor Lina Comunal. Beloved and dearly beloved Honorable Pastor Willis Almeida, and also our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comunal. Yung ano may dearly, yung pag-address mo ng dearly, yun ang galing sa puso mo na grabing pag-respeto, pagmamahal mo sa iyo. Diba? My dear sweetheart, siyempre, pagmahal mo asawa mo, ganun din. Minamahal kong asawa. Kung wala kang pumahal sa asawa, hoy, asawa! Amen? Hoy, Maria! Maria, mo lang asawa mo ba? Dapat tawagin mo ng sweetheart. Sweetheart Mary. Huwag na Maria. Bahok mo ng Maria. Amen. Sweetheart Mary. Honey, darling. Ano pang pinakamasarap na sweetie? Ano pa? Pamag-away, sweet and sour. Kami sugaslong. Pero may sweetheart pa rin. Lalo sa mga tao ng Diyos. Amen ba? Kaya dinatundo ko sa inyo para malaman nyo ang tamang pagrespeto. Tamang pag-alaala sa mga taong pinag-utangan natin ng ating buhay. First of all, the Lord. May mga tao. May tawag sa English, may mga factors. May mga woman factors, may male factors. Ano sila? Sila ang ginamit para sa iyo. Para tumayo ka, maging asinso ka sa buhay. So don't forget them. Eh kung wala sila, wala ka nakatayo kayo. Yan ang tawag ng gratitude. Utang nga loob, kamugot ka. Ang malapas sa Resoriana kami. Di paminaw mo? Sa Central Park, may nag-abot nga babae o lalaki. Istorya ko na paso sa likod ng Central Park. After gawain na. Kasi pag after gawain mo, tawag ko ng malapasol, report ako. Report ko yung mga pangsangyaw ko sa ospital, mga milagro. Natutuwa ang malapastor, pag-anak, tapos Brian, bigyan ako ng blessing. 1995, bigyan ako ng 50 pesos. Grabe ka ako na 1985. Pagkukuran pa ko ng 20 tinta na grabe akong nalipat. 1995 pa yun. Pero karon, wala na napulos yung 50-20. Kaya kurudo ka rin, cinta na. Amen. Amen. Sabi na Pastor Brian, yung babae niyan,
second wife ni Attorney Montilla, naging presidente ng church. Sa Attorney Montilla, Ilonggo yan, nga naging presidente ng American Chamber of Commerce sa buong Pilipinas. Milyonaryo sa Negros. Grabe mga katumuhan, grabe mga atraktura, mga minamahal. Ngunit, nung namatay siya, nung nagkasakit siya ng cancer, gidala sa loob ng hospital ng Mandaluyong, hindi makayanan ng asawa niya pag umangko ni Marcos ni Ibrahim. Ang sunod sa kwarto, gibuksan ng gasol, nag-suicide, patay. So, isa lang ang anak sa Amerika. Tony Montilla, sa hospital, wala na dying. Hindi pa sa Kristiyano, Nakita niya yung rebulto na Sacred Heart ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, ikaw ba na? Tinuod ka. Kung may plano ka ba sa akong kinabuhi, gamiton nga ako. Pasaylo ako sa langgi mo ng kasalanan. Grabe padautan. Kung milagro ako, buhi ako. Grabe ang Diyos itubag siya na wala pa sa ako. Kaya may plano mo siya, like 5 ba? Nakita niya gigan sa Sacred Heart, naghayag, tumutok siya ang tugan. Yung buko niya dito, nagbibuto. I'm sorry sa gataon. Isa katabo nga nanadugo. Di pa ayos sa Diyos. Ibulto pa yun. May plano. Hantod, nagkilala sila natin beloved Rumol Pastor. Nagkilala sila. Nag-amigo sila. May nabilin pa siya ng kwarta. Malapastor, grabing trials. Nag-open tayo ng BBC to. BBC to pa. Nga mag-usada ta sa BBC to pa. Nabilin sa kwarta, kitaba niya itong ibayad sa station niya. Nag-press Malapastor to. Kitabangan niya, kitabangan ng Malapastor. Hantod na, naging pastor siya sa Lainga Pilosi. Sa Antipolo, may chapel siya. Ngayon, nilabilin siya kwarta. Pag magwalis siya kada Domingo, tanan na kapatid, dakan magsimba. Puno, tingnan naman. After yung wali, may snack, may siopaw, may coke. Busog yung mga tao, naman nila. Sabi ni Pastor, hindi yan ang imong style. Tulaan mo yung bro, nga musalig mo to, kaya once maubos ng imong siopaw o coke, hindi na naman iba. Hindi na sa totoo. Ang pagwali niya, nagpina mga tao, wala naman siya ipakaon ng siopaw o coke. Sunod Domingo, wala na namalik. Chapel na bilin, bumunta sa Malapastor. Hindi ka mo to sa ako, fasting ka 40 days. Fasting sa 40 days. Nag-fasting sa 40 days. Anto nag-amigo sila ng ating beloved Rumol Pastor. Nagwali sa Central Park. Mihan Garden. Kaya attorney ba marunong? After 40 days. Pag tayo sa politiko, ito, sama na. Sabi niya, Satanas! Kurtahin mo kapatiran. Kaya, imbes mo, Ginoo, Satanas niya di banggit. Satanas! Bukay para ba? Sustain pa. Satanas! Sabi ko na, Hallelujah! Sabi ko, pati Malapastor. Dok, sino pa yan? Wala ka ng kapangyarihan sa loob. Binaig ka na ni Ginoong Jesucristo. Sabi ng mga pastor, Hallelujah! May klaseng pepsi, kaliyo na pang demonyo. Wali siya. Wali. Sabi ng mga pastor, Cornel ka. Next time, karungay mong pagpangamuyo. Iuna pa manin mo si Satanas. Isa nagsumpay ka pa na wala na gahong, pero dilit tayo. Kaya ang pambakan sa Biblia, una mo sampitol ang Panginoon man. Diba? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Yun dapat yung mga pangalan. Una ang pangalan sa Ginoo. Thy kingdom come, the will of earth as in heaven, and give us this day our daily bread. Yun ang pattern ng prayer. And lead us not into temptation, for thine is the kingdom, the power, and the glory. Sa tumoy, ibalik ko pa rin ang pinakamataas na himayaan. Kaya itong pattern natin dito. Amen ba? Umarmong testimony, ang pinagpulas pagdaing paghimaya rin, ang tanan para lang sa ating malapang. Okay, for thine is the kingdom, the glory forever, and amen and amen. Namatay asawa niya, nag-asawa ka doon kay UPC siya. From UPC. In short, Brian, asawa ni Tony Montilla, anak niya na. UPC sila, wala sa ato. Pero, yung mister sa Amerika naman,
Binabangan ng mga pastor, gwardiya lang sa Amerika, gwardiya. Ngayon, lumalapit sa ako, hingi ng tulong, tama. Pinatabangan ko, Baran, bisan sa yung cases sila, anak ng eskwela. Ay, Baran, dako ang utang, kabubuton ko, kaya to ni Montilla. Naiyak ako. Baran, bilanginan, gipalanginan ka na. Huwag mo kalimtan yung mga taong ginamit ng Diyos sa iyo, nahawas ka sa resort at ipalanginan. Hindi ko makalimutan na. Gratitude po yun. People gratitude. Doon ko natutunan sa mga pastor. Eh lalo ngayon, wala na sila, kaya hindi ko makalimutan. Yung ilang itudlo sa amo, di matutuo sa amo, yung kabutihan nila, pagmamahal na pinakita bilang magagawa. Nakita na ako sa Pastor House. Minsan, papuri kami gabi na. Malapas na nagpupuri pa rin. Malipalikan. Hallelujah po sa malapas na. Pagod na kami. Nakatulog na ko. Tingala ako pagmata ko sa muntag alas 6. May habol na ako. Humot kayo kong habol. Sabi ni Uli President Kevin Payne, Baran, pinagpala ka. Sila pinagpala. Bakit ko yan? Propeta ng Diyos mo ba? Pinagulan ka. Bakit yan? Wala ko. Di ko sila pata. Si Mana Pastor, buwa sa Asmalay. Gihabulan ako sa pagpulong. Lalo ko lumuhod, umiyak na puspos sa Lord. Hindi ko bayaran ng mong pagkamaayo sa pinakapit. Isa naman ako. Tawag ko ba, pila ka bukong yung barong. Sabi ko, isa lang, Mana Pastor. Kaya hiwang pa ko sa una. Wak, bigyan kita. Umuha sa kwarto, sa balay na ako, napaglabas, sinatang barong sako. Sakto ko sako, may bulsan din. Mga barong na ito, binigyan ko pupulo ba? Ganito ba? Meron ko doon, salamat si Mungkal ko. Sino naman ako ng tagaan ng propeta? Habang isuot ko yung barong niya pag nag-preach ako, murag ako nag-aalsa sa pulpito, nagalutan. Mag-ana ko, halos magbuwal ako sa pito. Grabing anointing, barong lang ng malakas ko. Hindi basta-basta. Kaya marami akong naranasan sa tumilabit Pedersen doon. Until now, hindi ko makalimutan. Kung gano'n na ang pagsunod namin sa church, pagpahalaga namin kaluwasan, buong may whole pamilya namin. Hindi ibig sabihin dahil ang wife ko ay mga first cousin ng beloved children. Hindi kami naging sip-sip, hindi kami nagpapapalapit. Kami gumagawa kami ng matarong we roll well in the church sa habang at tawa ng Diyos. Kaya ang mga panalangin, grabe mga panalangin. Hindi pa bilang ang mga panalangin. Sabi niya ibang mga preacher sa Manila, Kuya Andy, glory to God naman na. Wala man ang pamulawan. Wala man ang sigit resyon. Pero grabing sakanan. Kuya mga sakanan. Wala pa ginapost. Wala pa ginapahambog. Pero iba diya, guba ang sakanan, sikanan, ipos pa. Grabe yung panalangin sa Ginoo. Kuya Andy, brand nyo. Tagpila ka milyon, wala ginapost. Wala ginapahambog. Hindi man dapat ipahambog yung panalangin galing sa Diyos. Basta importante, pasalamat mo sa Panginoon. May mga tao ginagamit ng kapatiran na pinagpala. Dahil sa ulang dalangin ng pasubungan ng panalangin natin. Pinagpala ka. Nakita ng Diyos yung puso natin. Di marunong tayong magpasalamat, magtanaw ng utang na loob. Bagamat di ka rapat dapat, ipalanginan tayo. Amin ba? Hindi ato yan para magamit sa gawain ng Diyos. Magamit sa gawain ng Diyos. Kaya mga minimal, yan ang sikrito. Para lalo ka palanginan. Hindi mo isipin, una sa Diyos ka magpasalamat. Isipin mo palagi nga, akong kinamoy, utang na ko sa Diyos. Di pangalawa sa mga tao ginamit sa akin. Nagsilipisyo ng matutunang tudlo sa akong nagaganito na kong Diyos. Kaya magkaroon ka mo palagi ng anak. So, hindi yung ang puno mo dahil, ako, mauna niya ako, wala. Wala tayo, sagbot, basura tayo. Wala. Zero tayo, zero. Kaya dahil may mga tao nagmatuto sa akin, naging ganito tayo. Basahin mo, Brother Lou. Hebrews 13:7. Sundan niyo pa, Hebrews 13:7. Anong ginasulti dire? Yes, God.
There is sa Hebrews, Kapitulo 13, verse 7. Hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto, nagasulti kaninyo sa pulong sa Diyos. Amen. Balantungan ninyo. Kanduan nyo, hinumdumi sila ang mga pangulo kaniya ito nga nagatudlo sa inyo sa pulong sa Diyos. Sunod. Palandungan ninyo ang gisamputan sa ilang kinabuhi. Palandungan ninyo ang sinamputan sa kinabuhi. Ano bang sinamputan sa kinabuhi ng labing parents nyo? Hinumduman sila. Hindi makalimutan. Kung sa may nahimo niya sa kinabuhi sinamputan, hinumdumi sila. O awatan ninyo ang ilang pagtuo. Awatan ninyo ang ilang pagtuo. Muna akong inaawat ka ron? Yes. Amen? Yes. Eh wala ka rin awatan. Ayun, sige tanaw sa TV ng mga preacher, ng mga pastor, magagaling yan. Bitaw sa radyo na kung mahilo ka mo. Magagaling bang salita. Kung ano wala kinabuhi. Wala. Huwag pinuusahan bisa sa kanila. Hinumdumi ang nagapangulo sa inyo. At ilang sinamputas lang kinabuhi. Suluga ang ilang mga binuhatan. Nasabay mo lahat. Hindi pwede makalimtan. Sunod, Hebrew 3:17. Praise God. There is sa Hebrews 13:17. Kinahanglan magmasinugtanon kamo. Kinahanglan, ito naman, kinahanglan, magmasinugtanon kamo Sa inyong mga pangulo, sa inyong mga pangulo. o magpasakop kamo. Yo! kanila. O magpasakop kamo kanila. Kay sila nagapangabudlay, Sila nagpangabudlay, nagtukaw alang sa inyong mga kalag. nagtukaw alang sa inyong kalag. Ingon nga mga tao, nga unya maghatag og husay. Sugtan ninyo sila, aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay. Ug dili uban sa kasubo. Kaya sa ingon, dili man kini makahatag og kaayuhan kaninyo. Amen! Sugtan nyo sila. Aron sila maghimo na may kalipay. Eh, kung di ka mong sugot, hindi maging maayo para sa iyo. May klaro ang Biblia. Amen? Klaro ang Biblia. Sunod, lugar na ito para makumpito. Thessalonians chapter 5, verse 12 up to 13. Unang Tesalonica 5, chapter 5, verses 12 and 13. Yes, yan. Diri sa unang Tesalonica 5, 12, dati sa 13, Andre. Apan mga muyo kami kaninyo, mga igsuon. O, mga muyo kami kaninyo mga igsuon. Nga unta inyong pasidunggan sila. Unta inyo pasidunggan sila. Nga mga nagapangabudlay diha kaninyo. Nagapangabuday diha sa inyo. O nagapangulo kaninyo. Nagapangulo sa inyo. Diha sa Ginoo o nagatambag kaninyo. Ano mo? Nagatambag kaninyo. 13. O guban sa gugma, Uban sa gugma. pakamahalan ninyo sila pag-ayo Gabi pakamahala ninyo sa ayo. tungod sa ilang mga buhat. Sila mga buhat. Magdinaytay kamo tali sa inyong kaugalingon. Palakpakan natin Diyos. Pag ginaytay kayo, tali sa iyo kung malinda. Di karon, kung hindi mo ni buhaton sundugon, maging magulo ang isipan mo, wala na pagdait kung maramdaman. Yan. Ang labas sa imo, rebuilde. Rebuilde ang labas sa imo. Hindi basta-basta to, ng versikulo. Ambot lang, soban nga mga preacher, kabalo man siguro na sila. Pero kasi wala na kasabot. Wala kasabot. Wala na ginatudlo, kaya sila mismo hindi makasunod. Amen ba? May baga ni preacher diya nga, sila ba ni katuldo nga, hindi na ito magdaloon ng bakalan mga pastor. Hindi na ito i-greet kay wala naman sila. Tama?
Wala na kabasa silang bersikulo, ha? Yung klaro-klaro man yung bersikulo. Di pag di mo nisundan ng bersikulo, anong klaseng preacher ka? Hindi ka preacher ng Diyos. Hindi ka preacher ng Diyos mo kusay. Oh, anong klaseng preacher ka? I'm sorry, ha? Nasa Biblia. Nasa Biblia. Klaro ang Biblia. Di ba? Klaro ang Biblia. Hindi tayo maging magulo. Ginatuluan kita sa Diyos sa insakto, tama para palain. Sabi ni Brother Oliver ka na, marami nagtanong, bakit siya daw simba sa insakto? Wala nang iba sa aking kainan. Di ba? Exodus 30, 36 verse 5. Nakasulat doon, o sa English pa, the people bring much more than enough to the service of the work of the Lord. Ang mga tao nagdala ng sobra sa Tagalog at higit pa sa pangailangan ng iglesia. Nagisugo ni Moses kanila. Ginugani that the Lord commanded them to do them. Sinugo ni Moses kay Moses, ngipabuhat sa ina. Karon nang nag-awas-awas ng budiga, grabe mga tao nagdalag, mga bulawan, hindi basta-basta ipang dala. Para magtabang lagi patindog ang templo. Kay sobra sa insakto na. Amen. Si Moses naman ang nagsugo. Ingna sila ang makatawan nga ihunong na ang pagdala ng mga halad. Kaya nga naman, di na mo igo sa atong budiga o kanindot ba? Kung sa ato pala, siguro makapalit ang buwan siguro din sa kahina na service mo. Amen. Makapalit na sa mayuga ng mga service, dagko sa service, kung mapuno ang budiga. Di man na mapuno kung may mga awat. Kasi mga preacher ng kawatan, di ba? Amen. Mag-ihap o piring. Dua mga preacher, sila na dua mag-ihap. Ilang piring ba? 3,000. O, sabot na. Pila ato niya. Wala mga kita si preacher dugong si ani-ani. Ang pag-abot dito, ato may musami. I-report na ito 1,000. Amen. Kaya nga mga preacher, hindi na preacher ng Diyos. Preacher na ng kaaway. Kaya naman, kawatan. Kawatan. Ako, prangka kung magwali ba? Walay kawatan magasaka sa langit. Igon, bito ka mo sa mag-i-church sa gibing nga. Walay kawatan magasod sa langit. Sabi sa Malakay, chapter 3, verse 7, 8, and 9. Will a man rob God? Ang tao ba'y nangawat sa Diyos? Opo, ang tao nangawat sa Diyos. Asa nangawat ang tao sa Diyos? Sa ikapulo o mga halal. Amen. Ikapulo, mga halal, nangawat ang mga tao. Even this whole nation, di mo kalibutan. Diba? O, nangawat ang tao, kapulong halal. So, dat-anin nyo, kapulong halal nyo sa balay sa kamali, o may pagkaon sa akong balay. So, pag idala nyo dire, may magamit ang church. Yung ito na pagkaon, literally, ay pagkaon, mga pangailangan ng iglesia. Needs of the church. Bahit suga, ilaw, talaga gastusan, expenses, that is the food, sabi ng Biblia. Then, magbigay ka mo, at mubalik ka mo sa ako, yung mga kawatan ba, sabi Diyos, mubalik ka mo kanako sa maghatag ng sinsiro. At ako mubalik sa inyo. So, pag di ka na mangawat, bumalik ang Diyos sa iyo. Anong ibalik sa Diyos? Yung grasya, biyaya, presensya, ibalik sa iyo. Pero kung kawatan ka, mawala ang presensya ng Diyos, ang Diyos mo palayo sa iyo. Dagang kwarta na kawat, pero masubo ka. Hindi ka makatulog. Kaya sabi ng demonyo, ganong ikawat, ikapulong halad sa tahina.
Nagluid ka mo sa ako. So, hindi ka magasinso. So, nga matingala ka nga, bukto ka din na si mong motor. Na-flat mo ligid. Na-discuss ka. Bakit? Bunga si mong pagkakawatan. Isa mo ito nagalagay mo? Libyok, gasis. Hindi ka pangawat niya? Ang pulong sa Diyos, hindi na tumitago. Wala may kapangawat, kaya kung nangawat, wala sana mahuman eh. Wala pa gani mahuman, kaya dagan kapangawat. Huwag na kayo mangawat para mahumanan. Amen? May kapangulang, wala pa dingding. Ang dingding, kortina, tanggal pa yung tangkas. Wala pa, kini. Ato, ano saan eh, karon sa apa naghimo, karon lang o dugay na. Kini extension. Bagura? Wala din yung pangawat, kaya kapalag ng mulipa. Kahoy, libre, dagan man sa dagan sa bukid. Pero ang iyong pag-construct, mubuka tayo. Dapat kita sa inyong paggamay. Okay, hindi tino ka magtindo, mabanggay yung ulo. Kontrohan niya na, igta na, o hindi ganit sumpahi para hindi mga nagamay. Para mga sulod ang hangin. Mga sulod ang pres ka nga, kung sige mo pamay kayo. Kaya mubong man kayong trabaho, ay pres ka nga hangin. Ang musulod yung hangin, di amotong sa nakahangin yan. Amen. Dili kay taas man, kay pres kong hangin dili. Amen ba? Amen? Kaya pag mangawat ka, delikado ka. Kaya kami nga mga nanguna, stricto kami. Sino nagbilang o piringya, pila ka buhok? Kaya bantayan yung gayhap niya, kay Basi. Ilang ginagawang istorya, mga na yun. Tusong yung Diablo pagkwarta. Pagkwarta, tusong Diablo. Kaya nga naman, nakasulat sa Biblia yan. Kailan ba mong Judas? Oo. Lalo sa Lucia Apostolis, may Judas. Because Judas does not pay. Si Judas, hindi ka marunong bayan sa utang. Kaya hindi man kaya, may sa 7 apostolis may Judas. Sa 7 apostolis may nagtraidor sa Ginoo. Sino yun? Si Pedro. Kauban ka ba? Ay, dili. Sunod-sunod lang niya po si Ginoo. Hindi ako si Ginoo sa dalan ang Ginoo sa sunod na sundalo. Sunod-sunod niya po si Pedro. Kapakita niya po nga sincero. Bahal ng Ginoo. Nakita sila, hoy! Alagad ka ni Kristo, ha? Ay, hindi. Nagya po na po sa preacher ng sama na. Ikaw ba na kulpa? Hindi. Misa ni Kristo. Kaya nga naman, nakita man na ni Garillo, nakita man gainom, natagatong gaman nagsuktong, kaya na, hindi yan, kung nung nagmiracle. Kaya, delikado. Si Pedro, 3 beses siya gilimod ang Diyos. Ang tawag niyan, open denial. Dininay ni Pedro ang Panginoon 3 beses. Na sa unang ipangutanan sa ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Gigugma mo ba ako, Pedro? 3 beses. Bakit 3 beses gipangutana si Pedro sa Ginoo kung gigugma niya bang Diyos? 3 times, giginasukod sa Diyos ang kasing-kasing ng bawat Kristiyano. Kung unsa ka nako, tinuod bang gigugma mo ang Diyos? Pedro, gigugma ba ko? Yes, Lord, gigugma kita. 3 beses, gigugma mo ka, Pedro? Nanuya siya. Ano tulungan ni mismo na Ginoo? Opo, Ginoo, mahal kita. Ingon si Ginoo. Bago magtuga ang bano, ilimod mo kung katulog ang bisis. Ili makatuo si Pedro, pero naging tinukod. Na tinukod. Kaya maraming Kristiyano, mga Christian, yung mga Pedro o Pilato. O Judas. Si Pilato naman, ano sa hingin mo? Naghugas ka mo. Pagbalagpan, di ba pwede ka naman ako? Hindi yan. Ang tanaw-tanaw lang ko dito. Nawa, walay Pilato diri. Nawa, walay Pedro diri. O laba, walay Judas. Amen. Maayo lang subangan, baktalikod. Wala na. Kaya bantay tayo sa makinayang Judas, kinayang Pilato. Amen. Ngunipin ni Pilatos, ikaw bang Kristo? Yeah. So ito bang
tawag sa Ginoo. Ikaw naging una, nakulat siya. Ikaw ba na Kristo? Taga Nazaret? Hugas ka mo sila yun. Ano man, siya man good ang nag-ingon nga ipalailansan sa cross. Kaya mo? Nung nalaman niya, Panginoon, naghugas ka man. Siya maghugas ka ng kamot, the damage has already done. Nag-inulsol ka, pero ang damage, nahitabo na. Kaya mga kaigsunan, magbantay ka mo sa linla ng kaaway. Tusok ang kaaway. Muudok sa isipan mo, kalit-kalit raman na. Aron tistingon ka. Kung mabihag ka ba niya o kilig. Bagbantay. Wala ko sa Biblia, be aware. Be alert. Be vigilant. Because your enemy is like a roaring lion seeking for those whom he devour. Gahanap na ngayon matukom. 24/7, di matulog ang kaaway. Bantayan ang Kristiyano. Mag-ingat kayo sa bawat mga salita nyo, sa bawat ginabuhian nyo sa pulpito, mag-ingat kayo. Dahil maraming saksi sa iyong palibot na paminaw. Ikaw nga nag-istorya, hindi mo bagyan nga imong salita sipya. Pero ka na mga paminaw at intibo sila, malaman doon lang kung sige pang buhay ang istorya. Ikaw nga istorya, pwede ka bang magbakpak? Wala akong nagawa niya, wala akong istorya, wala akong nag-istorya, pero yung paminaw at intibo sila. Magbantay mga kaisulan. Magbantay. Wala kita nga mga manggagawa, mga kapatid, magamuyo kita gabi. Di kita magpatamad-tamad sa mga pagpuri, mga pagdaig. Kaya mahal, isa ka the primary requirements para ang Kristiyano marapture sa langit. Primary, pinakauna, importante. Yung requirements na marapture ka kung ikaw ay may Holy Spirit sa puso mo. Kung wala kang Holy Spirit sa puso mo, hindi ka marapture. Nga naman, wala kay silyo. Wala kay pating. Kaya sa nakakalungkot, subo, tanaon, nagasimba kita, ang ubandya, hindi mag-concentrate. Iba, grabe ng hilaka. Ang iba ng mga kaliksunan, hanggang silagat ng mata. Pagkapulit sa lagat ng mata, sige pa istoryahan. Huwag na pati. Hindi makabayaw kamot, hindi makapanakpak, hindi makaagulo, hindi makasinggit. Mahuman ang kapuspusan, iba grabe nagluha sila. Huwag luha nga pahiron sa mata nila. Walay mga Holy Spirit. Huwag dihog. Kung saan may sulti mo wala kay dihog, walay power. Hindi ni gara-gara komedya lang ang atong pagpanglagad. Pinasingkasing kay gano'n man, ang kaluwasan ba niya individually. Every one of us will be strive. Hindi madala ng nanay mo kaluwasan mo, hindi madala asawa mo kaluwasan mo. Ikaw mismo magtrabaho. You must work out your own salvation with prayer training. Hindi mo na, pamilya yan, your own. Ano yun? Imo. Kawalingon kaluwasan. Ipagtrabaho mo. Bukos pangurok, hadlok sa Diyos. Always ka manginig sa presensya ng Diyos. Sabi ni Pablo, in my weakness and in bad strength, kahit mahina ako, pero grabe ka puspusan ko sa banal ng Espiritu. Kaya sa aking kahina, kaluyahon, lumalakas ako. In my weakness, I much in trembling. That's why, sa aking infirmities, pinapalakas ako ng Diyos. Kaya walang Kristiyanong malakas, walang Kristiyanong maligon. Mahina ka ng tao, ang tao subject to sin. Then ang laman, unod, ginasakyan ang kaaway. Ngunit kag puno ka sa presensya ng Diyos, puno ka sa Holy Spirit, maging malakas ka. Maging maligon ang bastog ka. Mabuhay ang iyong pagtuo sa Diyos. Isa na ka primary requirements nga madala ka sa lalim. Pag hindi ka mapuspos sa Spirit, walang Holy Spirit ka puhuyok, singkasi, hindi ka marapyo. Sabi niya, once you receive the Lord and you are already sealed by Spirit of promise. Pero hindi, wala ka silyo, wala kang Holy Spirit, wala kang nalamdaman, paano ka marapyo? Hindi ka mamuhay, hindi ka magkinabuhi ng espiritual, maging carnal ka pag wala kang Holy Spirit. Kaya kung may Holy Spirit, nagkapuyo sa kasing-kasing mo, maging spiritual ka. Nga naman, kaya kining Holy Spirit, mamunga kini ng siyam nga bunga ng banal ng Espiritu. Siyam.
Pagkaroon ka una ng gugma sa Dios, sa imong kapwa o sa bulaton. Then sunod, peace, maging matabang gram ng kalinaw. Wala kang problema, malinaw ka. Joy, malipayan ka. Butan ka, yusukahin, kindness, goodness, patience, mapailubon ka, matiisin kami ang tuson ka. Long suffering, mataas imong sakripisyo, mga pag-antos, wala ka reklamo, simba kang simba, overnight ka, overnight, isang kapuy ka, simba kang yapon sa Diyos. You have long suffering. Then you have faith, may pagtuo ka pagsali. Huwag ang problema, hindi ka matumba pagsali. Wala kang saligan, Diyos malagi. Bala ng Diyos sa aking panangin. Bakit? Nagapuyo sa kasingkasi mo ang banal ng Espiritu. Everybody should praise the Lord. Kaya yan turo natin, beloved parents and Lord, hindi natin makalimutan. Psalms 112 verse 16. Anong sabi dito? The righteous shall be everlasting remembrance. Ang mga matarong, ang ilang alaala ay walang hanggan. Kaya wala natin beloved parents and Lord, nasa langit na. Ang ilang pagamatarong hindi makalimtan. It's an everlasting remembrance. Ibasa. Dili sa Salmo 112, Kapitulo 6. Kaya siya dili gayod matarong, o ang mga matarong maghinduman sa walay katapusan. Amen! Ang mga matarong ay pakahinumduman sa walay katapusan. Yung sa managing si Banga, wala namang malapastor, bakit dumdumo pa man ako? Gagawin pa man ako yung una pang amoy na wala. Ay wala ito ka ba sa Biblia? Ang mga matarong, hindi matarong ha? Hindi matarong ang mga matarong. Ang ilang alaala ay walang hanggan. Isang everlasting. Sa lupa, sa langit na sila, hindi makalimutan sa Diyos. May nakasulat sa Biblia. Proverbs 10:7, mapalad at bulahan ang mga alaala ng mga matarong. The memory of the righteous is blessed. Ang mga alaala, aniwan nga pa ang himo sa mga matarong, hinumdumon pirmi, sila po ay matawag bulahan. Blessed. Bibasa. Proverbs 10:7. Dili sa Book of Judges, Versikulo 7. Ang handumanan sa matarong mo'y bulahan, apan ang ngalan sa dautan, madunot. Amen. Ang alan sa dautan ay madunot. Kaya minsan may dumdumon na itong dautan, madunot panganit. Pero ang hinunghandumanan sa mga matarong, dili makalimtan. Yung mga dautan, ang alaala na madunot. Eh, kinsa may dumdumon na itong dautan. Ang hinadumdum na nato yung mga matarong, kaya walay hanggan, walay katapusan ang pagdumdum sa ila. Everybody service the Lord! Last verse na lang. Matthew 26, chapter 30. Si Maria Magdalena, isa ka babaeng bigaon, harlot, daghan og bana. Amen? Pagilis-ilis og bana. Nadakpan sa mga Parisiyo, idala subangan sa Ginoo. Lord, this woman will cook. Nakita namo nga siya po'y gapaghilawas. Makasalanan nga babae. Nakasulat sa balaod ni Moses, siya po'y pagabatuhon, hantod, mamatay. Ang Ginoo, sulat-sulat ng sa lupa, ingon sa Ginoo, kung kinsa sa inyo mga walay kasalanan, siyang una magbato sa babaeng ito. Hantod mamatay. Tanan nga Parisiyo, nagdala doon sa kay Maria nila sa tubangan, sige iyagikiha. Walay nagbato, bisan isa. May talikod, isa-isa. Kaya nga naman, tanan sila, mas labaw pa nga makasalanan kay Maria Magdalena. Sa ingon sa Ginoo, babae, ako hindi ko magkusyan nimo. Apan lakaw o ayaw na magpakasala. Kaplagan mo ng Diyos, maglakaw ka tinarong, mga lagad ka tinarong, kung ayaw na pagbalaki, baliki ang iyong kasalanan.
Kaya sa sobrang pasalamat ni Maria Magdalena, gipasaylo sa Ginoo, wala sa Diyos gahan, mo niya itong basahan karon. Basaylo. Sa libro sa Mateo, Kapitulo 26, magsugod kita sa 6 ngadto sa 13. Madre. Og sa dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Midol kaniyang usa ka babae nga nagdalag mahal kaayo nga pahamot nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro. Og gibubo niya kini diha sa ulo samtang naglingkod siya tambong sa kananan. Apan sa pagkakita niini sa matinuan sila nga suko nga nagaingon o sabay kapuslanan sa maong pag-usik-usik. Kay kini gabaligya baya untag na kong biling o ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos. Yes. Apan sa pagkamatikon ni Jesus niini siya mingon kanina, ngano inyo man samukon kining babae. Kay mo'y usa ka maayong buhat kining iyang gihimo kanako. 11. Kaya ang mga kabos, kanunay anaa kaninyo, apan ako dili na kanunay anaa kaninyo. 12. Sa iyang pagbubo ining pahamot din sa akong lawas, himo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. 13. Sa pagkatinod magayro ko kaninyo, nga bisan din gani sa tibok kalibutan igawali kining maayong balita, ang gibuhat niining babayhana paghisgutan usab ingon nga handumanan alang kaniya. Palakpakan natin. Imagine, isa lang kamaayong butang nga matarong gihimo ni Maria Magdalena. Bilang pasalamat sa Ginoo nga gipasaylo siya. Pinakamahumot mahalon nga perfume. Gibubo niya sa ulo sa Ginoo, gihimo ng perfume. Kaya sabi ng Panginoon, nga na magsinamok mga mo singimos may iyan ni ginahimo, ginapreparan niya ang akong buryan ng luho. At para may balo ka mo, aasa man maabot, evangelist mo kalibutan, ang gihimo kining babayhana, hindi makalimutan, kanunay hisgutan. How much more sa atong beloved parents in the Lord. Kung sabay nakita nato na ilang gibuhat nga maayo para sa Diyos, sa iglesia, sa ato. Kaya wala maging ganitong Diyos mo kusin kung hindi po aprobado sa Diyos ang ilang binuhatan. Naabot nila ang puso ng Diyos. They won and touched the heart of God by means of their sincerity, love to the Lord, and sacrifices, faithfulness, and obedience. Kaya natutuwa na lipay ang Panginoon sa itong beloved parents in the Lord. Isa kita na ngayon ang bunga ng ilang simpisyo at panalangin. Kaya magbanggit ng Small Pito, tanggalin nyo na yung earned prayer. Kasi yung earned prayer, hindi na po sa mga pastor po yun. Sa ato yan, nag-i-earn tayo na ating prayer. Noon, earned prayer pa. Nawala ng earned prayer ngayon. Kaya nga tamang meaning ng earned prayer, kita ang nag-i-earn, hindi po mga pastor. Wala na sila. Yung leading prayer, sa una yon. Nung buhay pa sila, nagagamit na ng leading prayer. Because ang leading prayer, pinangunahan nila tayo. So wala naman sila sa langit na, kaya wag natin banggitin yung earned prayer, ang leading prayer, ang banggitin na natin, unang prayer at fruits of their prayer. Kaya ang unang prayer, sa una pa yan. Nung bisa nagpastor na pastor, nanalangin na puasa na siya. Kaya sa unang panalangin, their first prayer of all, naluwas kita dahil nauna na sa execution na lalangin. Ngayon, naluwas na kita sa mismo kusay. Pinagpala na tayo, tumanggap na ng grabing pagpapala. Ano yun? Di wala na sila. Yun ang itawag na bunga na yan ng ilang panalangin. Kaya kita pinagpala. Amen ba? Amen? Kaya sa unang dalangin mo na pastor, ako'y nasave. Nung nasave na ako, naging engineer na ako, pinagpala ko. Anong babagitin mo? Ito po'y bunga ng ilang panalangin. First and fruits of your prayer. Kita na ngayon ang bunga nilang panalangin. Nandiyo ba? Kita ang bunga. Bunga. Kaya sabi ito may bunga ng bunga ng panalangin ng ating parents in the Lord. The fruits of the prayer sacrifices. Kaya ako'y pinagpapala. Nag-maestra na ako, nagpala ko ng Diyos. Bunga yan ng panalangin. Amen?
Sa umpisa, naligtas ako yan sa pangunguna ng dalangin. Sa unang dalangin nila. Sa unang dalangin, naligtas na tayo, sa Diyos na tayo, pinagpala na tayo, ipalangin na. So, ang tawag yan, bunga na ilang panalangin. Nasabtan niyo ba? Malalam yun. Kaya dapat i-practice nyo yan ang pagsalita. Una lang, dalawa lang banggitin nyo. Unang prayer na bunga na ng panalangin. Yung beloved, parents in the Lord na. Both na. Hindi na sing malapastor lang. Kung mabanggit ka bunga ng panalangin natin malapastor o assistant pastor. Kung para diretsyo na, sabihin lang, sa unang dalangin natin, beloved parents in the Lord. Bunga ng panalangin natin, beloved parents in the Lord. Kaya lahat sila nasa langit na. Under beloved children. Amen. Beloved children, under beloved family. Children muna, o sila mga pamilya. Kasi may mga pamilya na sila. Sila lahat, mga anak ng mga pastor. Kaya, to all beloved children and all their beloved family. Proper po nga pag-salutation, greetings, recognition, inatuldo na mo sa inyo. Hindi naman sa maghambog. Kasi kami, naka-update kami sa Central Church. At tumilabi doon sa Sarap Blanco, gikan dito sa ato, may police pa, siya nagwali biyernes dito siya. Pagka Thursday, si Love namin, kinasal. Kaya pasensya na kayo, hindi naman kinimbitar. Daming nagmahay, wala maimbitar. Ang upan, basta wala imbitar, nagbigay ng tulong. Kaya nga naman, sa sobrang kabisi ni Love, sabi niya, ang mga tao, simple lang kasalan niya. Kumuha siya ng room now, 100 person lang. Tinalaban yung mga kapatiran, no, hindi mo kami imbitar, hindi mo sabi ko, anak ka na, hindi magmahay na. Kaya ngayon, nag-extend pa kasi ng kwarto, nagkuha pa ng 5 katao. Ang sulod ng tao, sobra, nabot ko 5 sa tao. Ang ubang sa gawas na lang. E sabi ko, alang mga kuha ang kwarto. Daga lang gusto mo tambong sa mga kasal. Kaya ihulat-hulat doon na ikaw nga pinakatuig para mabinyo. Diba? Kaya ang bilabid nasbang niya, di karon. Wala pa makapaulit sa Manila. Ano? Si bilabid Kate Oles. Pati si Bating, kilala niyo naman. Kaya pinagpala yung mga anak ko, ang nasawa puro mga controller. Kaya wala tayong problema sa control. So na problema ta sa pag-control, kaya puro sintonado. Mag-grounded pa, mag-ingaw pa. Pero wala na, kompleto na, may organism, may control, kompleto. Nadagdagan pa ni Father Popoy. For the first time pumunta ng Cagayan, isa siya na nagsuporta sa kasal na vlog ng asawa. Huli ng wife niya, yan kuya, upan muna ako sa inyo, ay gusto ko maglibot sa Mindanao. Kaya sure siya, nakabot sa Kahina. Kaya makakain ka na ng pinaksyo na tilapia. May palaka kaya, wala. Mas lindot na kung palaka. Adobong palaka. Amen. Wala ito, no? May pantat. Kasi may malako pa ka mo, pili ba? Ihugigo po ninyo sumbal niya. Itambok kayo mga pantat dito. Amen ba? Kaya pinagpala tayo ng Diyos. Nalipay kami natuwain. Kaya 3 anyos. Nakita, karoon tayo nakabalik pa. Nawa, hindi na ito magputol ang atong relasyon. Kapag ang Diyos. Hindi na magbugay. Hindi na magbugay mga isulong. Ay, kilit tayo. Kapit ang balik ng Diyos. Grabe na nangyari sa kalibutan. Hindi na ni mapuglan. Nung nagbahala mga palit-paliton, nasa Bible po yan. The price will increase. Nasa Bible lang yan. Nasa Bible lang nangyari sa Biblia. The wisdom, ang wisdom ng tao ay lalapan. May dami na sobrang wisdom, marami na daot. Marami naman, nasa Bible lang yan. May magbantay ka mo, ang atong naging napaabot, yung pagdunog ng tumpita. Kaya maning kamot ka mo, karoon lawa, mapunuan ka mo sa malang espiritu. Magkuskos ka mo, mag-speaking tongues mo sa presensya mo. Puga yung kasing-kasing, magpuspos kayo. Primary requirements, ma-rapture ka pag Holy Spirit po. At 23 years, revival ito, spiritual revival. Kaya magpakapuno sa presensya ng Diyos. Hindi ka mauna mo singgit.
Abutin mo kasing-kasing sa Panginoon. Huwag ka magduripot, magsinggit. Gilang na mo yan. Ipalabas mo si shout unto God with a voice of triumph. Singgit sa diyog sa pagdaon. Hallelujah! Wala na magkakaulawan sa pagsinggit. Eh gusto ng Diyos mo singgit ka. Abutin mo ang puso ng Panginoon. Dugay ka na wala mapuspos ng Spirit karon, magpakalibay ka. Dugay na pala wala umating message karon, magpakalibay ka. We need the Holy Spirit. Seal you natin sa puso. Sa bawat oras at sandali. Magpupuri. Hallelujah. Masalamat. Nanatili. Jesus. Kung may mga paguhan, dalawa Diyos sa pangalan.
Puspusin mo siya. Lumalang Espiritu. Lumalang mo siya. Jesus. Thank you, Lord, for the Spirit qualified by today. Salamat sa pasensya mo. Salamat sa pag-ibig mo, gugma mo sa akin. Hallelujah. Kamu nga dugay na kaigsunan, padayo nga mo magdaig sa Diyos. Ay nakapunggi ang iyong kasikasin na nagdaig sa Diyos. Ang mapaki mo, palaagis mo. Hallelujah. Ang oras na to ay ginto para mo. Mulawanon nga oras kini. Nga nagamabating presensya ng Diyos Malang Espiritu. Panawanin ka mo. Mapalit, mapalapit ako ng singkasing sa Diyos. Maibalik na itong unang pag-ibig sa Diyos. Ang una kong kalipay maibalik sa Ginoo. Ang una kong kagagatan maibalik sa Ginoo. Hindi ka magpasagad sa spiritual na buhay. Be all time serving na magpakaingit mga lagad sa Ginoo. Samtang ginapanawat na ako mga tumahal na bisita. Mga binamahal na bisita, dugay na kamo ginapangita sa Ginoo. Karon, hindi anak mo siya tumbangan. Karon siya inyong dawaton na iyong personal na magluluwas. Diyos, magari sa buhay at ang Ginoo magpagos yung ginagulo. Ginoo magpasaylos yung kasalanan. Ginoo magsulat sa iyang ngalan sa langit. Ayaw mo na mamalatiyan yung kamalungan na naman. Ano malipayo ka mo litasyon ka mo sa Ginoo. Sabat ka mo sa kong pangamuyo, mga mahal na bisita. Samtang nagabayaw yung kamot, ibayaw kamot mo, itaas sa kamay. Nito ka sa iyong bibig, ang akong pangamuyo, nito ka. Isulti mo, amahan ko sa langit. Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Gining Isus. Ginoo, salamat. Simong akong gugma, alang anak ko. Gining Isus. Pasaylo ako sa tanan nga akong kasalanan. Ginong Isus, gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, sukari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo. Kung isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus ng bidawat. Amen. O po Panginoon, salamat sa mga tawahan na karoon ng isang tubangan bidawat ng ibo. Nagpambus na sa kulingon kanibo kay gusto nila kang gawaton nga bilang Diyos at hari sa buhay. Pasailuwa sila, Lord, sa tangalan sa langit, aluyin sila. Mabango lang kinabuhi, mapalanginan mo sila sa matilang isang bagay, maayaw na balatian, sa matalangin at bunga ng dalangan, kilabit kaya sa Lord. Palangin kami tanan sa araw na po sa pangalan ni Jesus. Sinigit tayo nila. Hallelujah! Hallelujah! Mga mahal na mga bisita, sa Biblia, adunay, tanaw mo na ko, aminaw mo, adunay opat na reglamento kaluwasan, opat. 4 requirements of salvation. Opat reglamentos kaluwasan. Una, pagtuo. Ang tuo, makuha niyo sa paminaw sa pulong sa Diyos. So, naminaw ka mo, nakabatong ka mo ng pagtuo. Kaya may anak kamusto nga, na nagtuo ka mo sa pulong sa Diyos. Yung pangalawa, hinonsol. So, naghinonsol ka mo sa Ginoo. Duwa na nahimo niyo. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Yung bautismo sa tubig, ituslog ka sa tubig. Ituslog ka sa tubig. Kasi ang bautismo may buti pasagot. Ang meaning sa baptism is to dip. To dip ba? Isalong ka. To dip, to plumb. Ianak ka ba? Palapawan ng tubig. To immerse, ilumsan ka sa ilubong ba? Tatlo yun. Pag hawas mo sa tubig,
mabili niyo mo kasalanan sa tubig. Paghawas mo, bago ka ng binuhan. So, gipasaylo na sa kasalanan mo sa tubig. So, pag naghawas tubig, sa Bible, the heaven will open. Ang langit maablik para sa inyo. Kaya napasaylo rin mong sala. Kaya pag makasalanan ka, sirado ang langit sa inyo. So, sa inyo pag tawag si Ginoo, di ba katubagan? Yan naman. Lost man ang langit, kaya nang makasasala mo ka. Amen. Kung kayo man napasaylo ka naman, sumabli ang langit sa imo. Di ba naong ang balaang espiritu? Mukunsad sa kasing-kasing nyo. Munang sinyo nyo na. Silyo atik na para makauban ka sa langit pag-abot sa panahon. Paunang kaluwasan, simple lang. Hindi na kailangan mag-servisyo ka pa. Kaya hindi padayon mo, simba mo dire, na may simbahan di mo tang Ginoo, simba mo dire Biyernes, taon sa iyo simba dire, Domingo na, ha? Pwede ulit. Wala. Oo. So, ibig sabihin, once a month lang ang overnight. Tapos, ulit sa akin na Domingo. So, pag ordinaryo lang, Domingo lang. Wala yung Merkules. Ang uban kayo mo kay Sunan, hanggang simbalik ko sa Bayongan pang Merkules. Uban ka, bisimba sila pag Biyernes. Ano kaya kung butang na natin din ng ano? Kasi gusto nyo, Merkules o Biyernes? Kay Sunan sa hina. Kasi gusto nyo nga panimbahon, Merkules o Biyernes? Dua lang, Domingo permanente. Butangan nato ng midweek service o Friday. Ano gusto nyo? Ha? Merkules. Kung sa oras na gusto nyo? Kailan komportable siya yung oras ba? Kung sa oras na gusto nyo pag Merkules? Alas 6, antod, alas 8. Okay na. At least may midweek service. Sobra naman preacher sa Bayugan. Diba? So, okay lang mga preacher sa Bayugan. Na may motor ninyo, na may at least may midweek service. 6 to 8. Tama na, 6 to 8. Kaya 2 hours ang sobrang mga may 8:30, okay lang, at least may midweek service. So, tanang kay Sunan, kay Kamuan ingon nga 6 to 8. So, kailangan before na size niya na mo dire. Kaya mo mamanghipos, maguman ka mo nga panghipos, siyempre, human simba, may handa ka mga panyapon sa mga preacher. Kaya kusog na may mga on sila. Amen? Kaya pagpaulit nila, siyempre, hindi naman naman yapon sila balay, kaya matulog na nga. So, sakripisyon ka muna itong bilabid mga preacher. Okay na. So, Friday, maling mo dito mo, overnight ka mo sa Bayugan. Kaya requirements yun ng overnight, kailangan pag hindi ka mag-urit magtukaw, hindi ka maraktor, hindi ka malalim, delikado na. Lalo mga kung may ginagamit ka mo, simba ka mo to. Pag Domingo, balik mo dire. Amen ba? Brother Dong, okay na na, Bernard Gomez, Bernard Mindahaw. Asa si Bernard Mindahaw, Brother Bernard? Okay lang, midweek din. Mabutan ka midweek lang, sobrang mga preacher. Kung may mga iba dyan yung malapit din sa tahila ng core member, pwede man magtambong diri para maka-assist ka mo. Pero kung malayo sa inyo, dito na naman sa Bayugan. Amin ba? At least, mabisita na ito mga kaigsunan diri. Palangin na mo natin. Tapos, kada gawain, mag-imbitar mo, magdala mo mga bisita, mga baguhan. Kini mga bisita nyo, kaya diri man inyos ng panapon. Yatag yung complete yung address, o cellphone number para makontak ka mo sa mga kaigsunan. Para manimba na ka mo di permit, palangin simba kay kini yung lugar, maabot ang panong kining suba, diri mo ni kalayo. Sabay po. The rivers, the lake will become blood. Magdugo ni. Kaki na. Ang bukid, balukot ba tabunan mo tanan. Kaya, pero before may tabuna, magbalik mo ng Ginoo. Maglalim mo na, mag-rapture. So, kailangan reading mo pirmi, mo simba mo pirmi, kaya para paglalim, madala ka sa langit. Kaya hindi ka magsimba, paglalim, tabunan ka sa bukid, malungos ka sa suba, patay. Wala kang kaluwasan. Muna, importante ang kaluwasan, importante yung pagsimba. Gaano ka man kabisi, simba o Diyos pirmi. Sa pagsimba, dala mo ikapulog halad mo. Magpakabalaan ka. Sundat anan kabuton sa Ginoo. Pero pagbalik sa Ginoo, langit ang atong patunggan. Amen. So, yun po. Pero, asa man ta magbautismo?
Nay, bautismo niya? Ano, mga baguhan. Kasi, kailangan pabunyag mo, kaya wala manibayad para makumplito ang upat ng reglaменtos maluwasan. Wala may mawala sa inyo. Mawala iyong kasalanan. Pati yung sakit. Nay, bautismo din. Ha? After this, mabautismo ka mo para kumplito, paulit sa balay, kumplitong kaluwasan nyo. Amen ba? So, balik na mga mahal. Salamat sa ating Diyos. Peso so much po. Magbalik kami sa inyong malingkuranan. O, mga muyo na kita sa ato mga panginaglanon. So, malindog ka lang insulan, mag-ambok kita tanan sa ato. Sa may ato mga panaglanon, sa may mga problema, iambok na ato sa ating malapang noon. Kita mag-pray, kami insulan. Hallelujah, hallelujah. Opo, naging ang Diyos sa Jesus, hallelujah, Panginoon sa oras na. Talangin kami tanan, salamat sa mga lahit, kasi baguhin ka pa kasi sila. Talangin sunan ng mga problema, nagkrisdanan, kahirapan, sa buhay, ayuhan sila, papalangin tanan, ibabang ka Panginoon sa kamitnaan. So, dalangin at buwan, dalangin, bilamig, paradise in the Lord, sa pangalan ni Jesus. Si Patong kami sa ulo, isa na kataas, at kita magbadlong, in Jesus' name. Hallelujah! Kristo ay by the power of darkness, demons and bring the sickness and diseases, cast out from your mouth, that the might of Jesus be healed of the problems in Jesus' name, the blood of Jesus, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin Diyos. So, din yan tapos ang atong gawain, happy, blessed 23rd Church Anniversary na. Pagpalakpakan natin bilang ang mahal na Panginoon. So, bayo kamot, bulokso kita. Kailang gikas kasing-kasing na pagsingit. Ano pa siya? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, hindi ka magdugay. Nagpunta sa atong closing prayer. So, atong binabenta dear son, nabok, pag-bringwat ang closing prayer. Sila po atong mga outside preacher sa dako ng Tagum. Ano yung lugar? Kabuang, ha? Ha? Kuabugan, Tagum. Oh, tapos sa balay na Mother King Ludlot, no? Mangita pa itong simbahan pa nito. Napalat ang Panginoon. So gamay, mga muli kita. After this, ipag-pray. Apil na lang ipag-pray ang ating pagkaon. Oh, sige po. Sige po, pwede na lang naman. Ito yung lang yun. Upo na kailangan ba sa mga pag-alam sa mandalangin mga Kristo. Mga Pinoon, salamat ko God sa narapon sa banal na gawain balat po. Hallelujah! Salamat na sa pagsugod sa MC. Di mo sulit-sulit maraming salamat pala. Salamat naman sa mga presensya mo na magpayag sa usahan. Salamat ginawa sa 23 katuloy kaya lugar na. Ibugahog na ka maglihog. Salamat sa mga kapatid na kapatid mo na kalagad ka rin kung parang pero salamat na nula. Sa mga buhay na patutuwa namin makinggan ginawa. Muli nga kapag panasig ka na mo parang pero salamat. Sa mga maghandal kikapul maghandal ginawa ni susin panalang sa panalangin mga panalangin. Malapit naman salamat na lang higit sa panalasalita. Namin pinagsalamat na pakinggan, malapit na ito pagkain namin mga kaluluwa, maraming salamat Ginoo. Ginoo sa among pagsamantalang paghiwalay Ginoo, kung paano kami nga makarating manulhati sa banal na gawain, ganoon sa aming pagpauwi Ginoo. Hallelujah, ay mong kahong, magkapanalipon na makabot kami sa muktahanan ng gawin kakulian Ginoo. Sa mga Pinon, kami nagkapo mga Pinon sa mga pagkaon, Ginoo nga ilang Ginoo. Ikaw, Ginoo, magapanalangin, ibalik sa milyong beses kay ikaw matagiya sa tanong butang. Kining tanan, Ginoo, mong ipasilungan, ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. Yan iso, number 3. So, maglaman away kita ng mahal. We love you in the Lord, and our Jesus loves you more.